ka ngayong umaga? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo pa akong kamustahin. Siling naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat mo sa umaga, wala ka nang inabang inisip kundi himasin at kamustahin ng iyong tinalik. Tila ba't mas mahal mo pang iyong tinalik kisa sa akin? Ano ka na ba naman, Siling? Walang mas malaga sa akin kundi ang asawa. Siya nga ba? Ngunit kung minsan nakikita kong hinimas mo ang iyong tinalik, ibig ko na minsan mainggit at magselos. Ngunit Siling, alam mo namang kaya ko lamang inaalagang mabuti ang tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Kagaya na lang ng karaniwang nangyayari. Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako nga'y nagpatalo noong mga nakarang araw, sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na akong natutuhan ng mga bagong sistema. At noong nakarang linggo, nung natalo ang iyong talisain, hindi mo pa ba alam ang bagong sistema? Iyon ay disgrasya lamang. Siling, makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako. Napanaginipan kong ako'y nahabol ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Siling. Eh ano kung puti? Ang pilak ay puti. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ay pilak. At ako'y hinahabol. Hinahabol ng pilak ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Meron pa, nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo ako lamang ng 5 piso ngayon at walang salang magkakakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mo niyan? Nung isang buwan, nanaginip ka ng ahas na numero 8. At sabi mo sa akin, kwarta na. Ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Siling, ipinapangako ko sa iyo, walang salang tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo ba? Ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin. At anong nangyari? Nagkaulam tayo ng pakang na manok. Sinabi ko, yun ay disgrasya. Pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong pa. Totoo? Totoo. Sige na kasi alis na ako. O bueno, heto, huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang kaunting pinagbilhan ng ating palay. Huwag kang mag-aala, Siling. Ito'y kwarta na. Bueno, alis na ako. Kamusta ka, Kulas? Tuning. Nagmamadali kasi ako. Nandun si Siling. Siling, ano ba nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay nako, Siling. Masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Siling talaga ba? Sandali lang ha, Siling. Tiban! Tiban! Ano po yun, Aling Siling? O heto, Tiban. 5 piso. Pumunta na naman sa sabungan ng iyong amo. Magmadali ka. 5 piso? Ano pa ito, Siling? Ikaw ba'y naging sabungera na rin? Si Shuning naman, hindi ako sabungera, ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas, ay pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sabungera, ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy, Siling, ano bang pinagsasabi mo? O bueno, Shuning, maupo ka't ipapaliwanag ko sa'yo. Ngunit huwag mo sanang ipaalam sa iba. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shuning, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Ah, pumupusta ka lamang sa sabong upang hindi kayo matalo. Siling, pinalaroan mo yata ako. Hindi! Alam mo yung marami kaming nawawalang kwarta sa kasasabong ni Kulas. Nag-aalala akong darating ang araw na magdidildil na lamang kami ng asin. Pinilit ko siyang pigilin, ngunit madalas kaming magkagalit. Sa anong dahilan? Pes, kung matalo ang manok ni Kulas, ay nanalo ako. At kung ako na may matalo, ay nanalo si Kulas. Kaya't anuman ang mangyari, ay hindi nababawasan ang aming kwarta. Ah, siya nga pala naman. Nagsusultada na marahil. Nako, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat ng sabungan? Ano bang ako ang pumili ng bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan. Ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Ah, siya nga pala, Siling. Paparito ako upang ibalita sa iyo dumating na ang basyo ng sabon tindahan na ng Kekay. Baka tayo maubusan. Hindi, syempre, pagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang lamang ang pagkakumari namin. O heto na nga si Tiban.
tumatakbo. Nanalo tayo! Aling Siling! Nanalo tayo! Mabuti, Tiban. O magpunta ka na sa kusina. Baka dumating si Kulas ay mahalaga ang ating ginagawa. O bueno, lumakad na tayo, Siling. Kulas, tila hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nga banggitin yan. Talagang ako'y malas. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang pinaghawakang swerte. Hindi talaga yung sabong na yan. Ayaw ko namang sabong. Sana magkatotoo na yan, Kulas. Pagpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Uy, Kulas! Kumusta ka? Uy, Castor. Akalain mong natalo naman ako. O, saan? Sa tari ng kalaban, talagang ayaw ko na magsabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Halos tutong na lang ang natira sa aming naipon. Di tamang katwiran ang hindi ka na magsabong. Sapagkat pag hindi ka na nagsabong pa, ay tuluyan ang perdida ang kwartang natalo sa iyo. Samantalang kung ikaw ay magsasabong pa, maaaring makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. Ang sama ng aking swerte. Ano swerte-swerte? Iyan ay hindi totoo. Tignan mo ako, Kulas. Ako hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang natigil ka, Castor. Kung hindi sana nakita ang lahat, ang manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Ito si Kulas, oo, natatalo nga ang aking manok, ngunit nananalo ako sa pustahan. Ngunit paano yan, Castor? Taong ito, pumupusta ako hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh kung magkataong manalo ang manok mo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. Uy, Castor, huwag mo akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang biro, Kulas? Ito'y totoo. At kung di lamang kita kaibigan, abay hindi ko sasabihin sa iyo. Ngunit, Castor, paano mangyayari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo. Sige, sabihin mo. Oh, bueno. Kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking mga tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. O ito, Castor. Ngayon, kumuha ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Iyong ipinanahi. Ah, sige. Ito, Castor, ang karayom. O halika rito, Kulas, at magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa kanilang paa na kapag iyong dinuro ay hihina. Sa makatuwid, matatalo na talaga ang manok na ito. Natural. Ngayon, ang dapat na lamang gawin ay pumunta sa sabungan at ilaban ang manok na ito at pumunta sa kalaban ng palihim. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na? Ang hirap sa iyo ay di mo ginagamit ang ulo mo. Castor, hindi ba yan pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po Diyos, sino bang nakakwarta na hindi gumagamit ng daya? Kung sa bagay, malaki na rin na natalo sa akin. At akala mo ba sa pagkatalo mong iyan ay hindi ka dinaya? Kung sa bagay, Nakita mo na? Hindi ka mandaraya, Kulas. Gaganti ka lamang. siya nga, may katwiran ka. O, ano pang inaantay mo? Tayo na. Alam mong ang asawa ko ang may hawak sa supot. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit laki-lakihan mo na rin ang iyong hihingin nang makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Castor. Castor, Bakit? Ano pang kailangan? Kulas? kung maaari ay umalis ka na. Baka makita ka ni Siling dito at baka magalit pa siya. Ano ba yan, Kulas? Akala ko ba sinusumpa mo na ang sabungan? Siling, talaga ngayon na lamang. Pag natalo ako ay patayin mo na ang lahat ng mga tinali ko. Pangako ko sa iyo yan. Nako, itong si Kulas parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagbabago. Hindi Siling. Hayan, si Shuning. Siya ang ating testigo. Siya nga naman, Siling. Bigyan mo na. Ako ang testigo. Ano, ngunit tandaan mo, ito na lamang ha. Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano ba kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso?
Sus Mariosep! Oo, Siling, upang tayo ay makabawi. Bueno, heto. Salamat sa iyo, Siling. Hindi ka magsisisi dito. Bueno, alis mo na ako. Tiban! Tiban! Tiban, madali ka! Opo, Aling Siling. O heto ang pera. Nandun na naman sa sabungan ng iyong amo. Madali ka, Tiban. Ipusta mo yan sa manok ng kalaban. 20 piso? Oh, 20 piso. Sige, magmadali ka na. Ito ba itutudo ko? Oo, tudo. Ikaw naman, Shuning, bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale, tutalawan naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Ano pa? Ang iba pang masamang bunga ng bisyo. Ngunit na ako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Ang hirap sa'yo, Siling, hindi ang tigasan ng loob mo. Ayan, sila tapos na ang sultada. Sino kaya ang nanalo? Malalaman natin yan sa pagdating ni Tiban. Siling, mag-ingat ka naman sa pagtiwalang pera kay Tiban. Huwag kang mag-alala kay Tiban. Siya nga, ngunit tandaan mo ang kwarta ay mainit kapag nasa palatin ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Siling, natalo po tayo. Talagang magaan ang paraan mong iyan, Siling. Siya nga, O Siling, bakit ka nalulungkot? dahil nanalo si Kulas. Ano naman ngayon? Ikaw pa rin naman maghahawak ng supot. Oo nga, ngunit ang alala ko'y ngayon manalo si Kulas, lalo siyang maninikit sa sabungan. Ay, Siling, talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Hindi, natalo na naman ako at natudas ang 20 piso. Ngunit Kulas, hindi ba't nanalo ka? Sino ba ang nagsabi sa iyo? Bakit ba ako nakinig kay Castor? Kulas, hindi mo ako makukuha sa mga dramang mong iyan. Isauli mo sa akin ang 20 piso. Diyos na maawain. Saan ba ako kukuha nito? Teka, baka kaya ikaw Kulas ay mayroon ng kulasisi at ipinatuka ang 20 piso. Siling, ano bang kaululan ito? Isinusumpa ko ang 20 piso na natalo. Si Tiban, nanggaling siya sa sabungan. Teka, Siling, baka siya ang kumupit ng kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong magtitiwala. Tiban! Tiban! Ano po iyon? Tiban, hindi ko akalaing ikay magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Bakit po? At bakit pala? Isauli mo sa akin ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dinala mo sa sabungan kanina. Aba, natalo po eh. Sinungaling, ano bang natalo ka? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Sa makatuwid, nanalo ka. Tila bang gumugulo ang salitaan? Teban, pumusta ka ba? Opo. Saan ka nagnakaw ng kwarta? Ay hindi po, pinupusta po ako ni Aling Siling. Ah, ganon. Huy, Siling, pinapigilan mo ako sa pagsabong, ha? Ikaw pala'y sumbingerang pailalim. Hindi, Kulas. Pumusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. Ah, at ako pala kinakalaban mo. Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay matalo o manalo, ay hindi tayo mawawala ng kwarta. Sa makatuwid, kahit pala nanalo ang aking manok ay baliwala pa rin. Siya nga. At kahit naman matalo, ay bali mayroon din. Ako pala'y parang ulol na. Teka muna, liwanagin muna natin ang 2 piso. Tiban, saan ba ang pera? Naku! At lalo nag-blackout. Kumusta ka sa kalaban mo, Kulas? Siling, ako man ay natalo sa pinupustahan sapagkat sa manok ng kalaban din ako pumusta. Ah, gusto mo manyupi? Ikaw ngayon ang matutyupi. Aba, pag natawa pa. Siya nga. Bakit ka tumatawa, Siling? Sapagkat ako'y tumutuwa, Shuning, ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Anong meron? Oo, Tiban, ihanda mo ang palayok ha. At hiramin mo ang kasirulan ni Ate Mina. Opo.
talunan tayo ng 40 piso. Paano tayo maghahanda? Hindi bali, ibig kong ipagdiwang ang iyong huling pagsasabong. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa at bukod dyan, hindi na tayo kailangan bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinali sa kulungan, aadubuhin ko ang 3 at ang 3 naman ay sasabawan.